Ang 120 kilowatt transmitter ng GMA ay tested na at nandito na! Pinag-iisipan pa lang nila, ang GMA nandoon na. Nagpauso ng televoting. Ang mga nagsasabing hindi kaya ng lalaki na maging tapat sa asawa nila is 8,700. At yung nagsasabi na kaya, 9,000. Sa naunang he said, she said. It is not the fault of the woman if the man goes unfaithful. We are sick and tired of that burden. Ang ating gagawin, hindi na makaka-apekto sa atin kung hindi makaka-apekto sa ibang tao. Sina Paring Oka. That is the original role of the press. Historically, is to criticize. At Paring Winnie. Kung papagpipiliin mo ako na isang abusadong press o isang limitadong press, ako'y nasa abusadong press. Matatapang pero responsable. Tambalang tinutularan at tunay na pinupulsohan ng sambayanan. Matagal na nagsasalita yung mamamayan. 14,000. Debate tuwing Miyerkules sa istasyong Manalo. 5 bad boys with a power to rock you, blowing your mind, so you gotta get into 5. What you waiting for? If you wanna 3, 2, 1, let's do it. With a power to rock you. Everybody get up, yeah. 1, 2, 3, 5 will make you get down now. Bring it on down. Everybody get up, yeah. 1, 2, 3. Will make you get down now. Get down. Keep on moving now. Keep on moving. Keep on moving. Everybody get up. Yeah. 1, 2, 3, 5 will make you get down now. Bring it on down. Everybody get up. Yeah. 1, 2, 3, 5 will make you get down now. 5 will make you get down. Maynila, siyudad ng pagbabagong hitik sa kwento't kasaysayan. Ngayoy sasalamin sa ating buhay, mga pangarap at tagumpay. Sa unang linggo ng Maynila. Buti hindi mo naisipang magpare. Oh? Hindi. Lalo na ngayon. Isang pagmamahalang 5 dekada ang dinaanan. Natutuwa ako at nagkita tayo ulit. Patunay na ang pag-ibig pagwagas ay di mahahadlangan ng panahon. Nakasama ba ako o hindi? Kasama si Mayor Lito Atienza, subaybayan ng mga kwentong ating-atin. Lakbayin natin ang pakikipaglaban ng 2 nilalang sa pinakamamahal nating lungsod, Maynila. Maynila, primetime premiere sa Huwebes, 9 ng Disyembre, alas 8:30 ng gabi. At ang serye, subaybayan, Lunes hanggang Biyernes, simula at 13 ng Disyembre, alas 3 ng hapon sa GMA. Makikipaglaro sana siya sa'yo. Kaso, natakot ka nung nakita mo siya. Sasama sana sa karulong ninyo. Kung di mo lang siya iniiwasan. Magiging masaya sana ang baka huli mo ng Pasko. Kung tatratuhin mo siyang normal na batang tulad mo. It's Christmas Day. Mahigit 16 na milyong bata sa buong mundo ang HIV positive. Hindi sila nakapahawa. Pangunawa at diawa ang kailangan nila. Mahigit sa 33 milyong katao sa buong mundo ang may AIDS. Huwag ka nang dumagdag pa. We might as well.
kahit beauty queen. Nandito po ako para sa Christmas project ng Miss Village Charity Project. Wala akong pera. Ang ibig sabihin nila, wala pa kaming pera ngayon. Reyna ng flawless. Ito, Gino, wanted, Lady Santa Claus. Raraket pag kinakailangan. 50 solicitation letters. Sa dami ng kakilala ko, kaya kong puluin to. Ano naman kaya itong modus operandi ni Jean para lang makahirit sa kanyang natitipuhan? Isusumbong kita kay Laura. Sasabihin ko yung totoong motibo mo ng pagtulong mo sa kanya. Ha? Sino ba naman ang lalaking hindi matutuliro kay Rupa Gutierrez? Gawe. 143, Thursday, alas 7:30 ng gabi, sa official partner to the Millennium Day broadcast. Okay, fine! All high school students and celebrity contestants. Ulahirit sa umaga, ulahirit talaga. Mula Monday hanggang Friday, we're gonna have a nice day. Pagdilat ng mata, kayo'y tumutok na. Dito lang sa 7, inyong makikita mainit na balita at mga pakwela. Sunod-sunod na hirit alay sa masa. Unang hirit sa umaga, unang hirit talaga. Mula Monday hanggang Friday, we're gonna have a nice day. Unang hirit sa umaga, unang hirit talaga. Mula Monday hanggang Friday, we're gonna have a nice day. Okay! Magandang umaga po, Pilipinas, mga igan. Abay, ano pa ginagawa natin dyan? Ako, sarap-sarap na bed weather ngayon. Medyo umaambon, ha? Malamig. Narito po ang tiyak nagigising sa inyo. Ang unang birit ng unang hirit. Tama ka dyan, Arnold. Ito na nga po ang pinaintay ninyo. Ang inyong tele-alarm clock na siya nagsasabi pa sa inyo ng tamang panahon, tamang oras, at tamang-tamang timpla ng balita at pati na rin ng kape. Siguro, we'll give them tips. Ikaw, ano pa ha? Siyempre, gisingin muna natin ang umaga ito at walang pipikit, bawal dahil narito na ang kagandahan ng umaga. Narito po si Binibining Miriam Kiambao. Good morning, good morning, good morning, buong Pilipinas. Ano pa, sisikat na ang araw? Ano pa hinihintay nyo? Gumising na. Pero bago ng lahat, tayo po'y magdasal ng kaunti para ho swertihin naman ang buong araw natin. Bigyang pansin ang ginagawa ng Diyos para sa iyo at mga minamahal. Pasalamatan siya at papurihin. Sa palat bibiyayang bigay, ipagpasalamat ninyo ang lahat ng pangyayari, pagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. O ano, Arnold at Susie, tara na, simulan na natin ang araw natin. Siyempre pa, umpisa na tayo mga igan. Ang ganda talaga ni Miss Miriam. Talaga naman kung di naman gaganda umaga niya yan, ewan ko na lang sa inyo. Ayan. Pero teka muna, buhayin muna natin ang ating telemessage center. Susie, unang hirit sa telemessage center. Siyempre, ang phone number namin, 867-9757. At para masagutan natin ang question for the day, Dapat bang parusahan ng mga opisyal ang pulis na nagsauli ng nakaw na baril at kotse? Yan po pinag-usapan yung mga hot cars at hot guns. Oo, kasi kinu-question nito ni Senator Rodolfo Biason. Tapos ngayon, nagsampa na rin ng resolution si Congressman Roy Logoles. Bakit daw binigyan ng amnestia yung mga nagsuli ng mga nakaw na kotse at saka nakaw na baril? Yan po, abangan natin sa Boss ng Masa. At, siyempre, dyan lang kayo mga igan. Dito lang kami ni Susie. Magbabalik po ang unang hirit sa ating mga balita. Sunkissed. Ang orange na mataas, na mataas, na mataas ang quality, ngayon ay powder na. Sarap ng pure natural orange sa presyong mababa. New Sunkissed Instant Drink Mix. Sarap Sunkissed Orange? Pwede na pang araw-araw. Sarap! Sunkissed, world's most popular orange at a popular price. When pain strikes, the world relies on Advil. It's the one brand trusted by millions of doctors worldwide. No wonder over 60 billion have been sold around the world. Okay,
Okay, mga ikan, balik tayo sa unang... Naku, Susi, hindi maganda pala itong unang hirit natin ngayong umagang ito dahil makikita natin sa The Manila Times at iba pang mga pahayagan na yan. Yung Asian Spirit na bigla na lang nawala ng contact. Ito'y papunta ng Kawayan Isabela. Pero ang nangyari dito, yun nga, last contact niya, hindi na uli nag-grade. So medyo parang napapanood yata ngayon yung mga ganyang klaseng crash nung isang araw, nung itong linggo lang, di ba, yung Jaka na helicopter. Tapos ngayon naman, ito naman. So susubukan natin magkaroon ng mga balita tungkol dyan mamaya po. O ngayon ba makakausap na natin sila sa telepono? Okay, kapiling natin si Captain Rolando Luna, ang Executive Director po ng Air Transportation Office. Nandiyan po si Captain Luna. Captain Luna, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Okay, pwede mo bigyan kami ng updates dito po sa bumagsak po o nawala ng contact na Asian Spirit? As of 7 o'clock last night, nang itigil na yung aerial survey, aerial search and rescue, but yung ground search, nag-continue pa rin, kasi nakiusap ang Asian Spirit doon sa mga PNP and local and other provincial officials na kung maaari continue. Total ground search naman yun. Nag-issue po ako ng statement to the effect na hindi po namin ma-confirm or verify yung mga alleged sightings of the wreckage. Kasi marami pong mga allegations na na-cited na ang tinatawag nating wreckage. Ang management officials ng Asian Spirit categorically cannot confirm nor verify the alleged sightings. Ngayon, tumawag din po ako sa Philippine Air Force Rescue Coordinating Center. At ang sabi naman nila, hindi rin nila ma-confirm nor verify it. Ngayon, inamang aming sa Air Transportation Office Search and Rescue Team, hindi rin po nila ma-verify at hindi rin po nila ma-confirm. Kaya on the basis of these three non-confirmation of such sightings, nag-issue po ako ng statement sa ATO na hindi po namin ma-verify at hindi namin po kino-confirm ang such allegations that the wreckage has been sighted. I see. And since last night up to this morning na you are interviewing me, wala pa po kaming nare-receive na ibang balita na makapagbabago ng statement na sinabi ko po kagabi. Sir, may mga binabalak po ba kayo mga rescue operations dun sa may area po kung saan sinasabi po bumagsak po yung plane anytime soon po? Oh, yes. As a matter of fact, yung mga binabalita sa amin, hindi po namin binabaliwala yan. Yan po ay talagang pinapagtsagaan namin na i-verify at i-monitor one by one. Kasi maaari pong totoo ang isa sa mga dyan At kung yan po ay magkatotoo, maaari pong may mga survivors. Kaya importante po na each and every sightings of those wreckage as alleged, iniisa-isa po namin monitor yan. Kaya ngayon pong umaga, kung ang panahon po ay mapagbibigyan tayo lahat, ay pupunta po doon ang chopper ng Asian Spirit na kasama yung aming ATO Search and Rescue Team. Kasama rin po ang isang chopper ng Philippine Air Force Rescue Coordinating Center upang ito pong sinasabing sighting sa may Nueva Vizcaya, sa boundary ng Nueva Vizcaya at Quirino, amin pong ma-monitor and ma-verify. Captain Luna, saan ba papunta itong Asian Spirit at ilang pasahero ang lulan nito? Yan po ang Asian Spirit airplane came from Manila papuntang Kawayan Isabela. At ang pasahero po niyan ay 15 adult passenger and 1 infant. At saka isang kapitan, yung piloto, at saka isang co-pilot. So sa Makatwid po 18 po ang taong aboard that airplane. May tutuwi rin tayong report, Susi, tungkol sa mga pasahero. Sabi kasi, may nabalitaan po kami na sa may balita na lahat daw po ng mga pasahero namatay na daw po. Palagay niyo ba saan ba nangyari itong mga bali-balitang ganito? Spekulasyon, Yan din po ang mga bine-verify namin Kahapon naman din po ng gabi, but before I issued any statement na hindi na po namin ma-verify o hindi namin po ma-monitor yan, kasi masyado na pong gabi kahapon,
marami naman po nagsasabing buhay lahat yung 17 pasahero. Sabi nga nila 17. Actually, 18 lahat ang souls on board that airplane. Okay. Kaya ngayong umaga po, sabi ko nga po sa inyo, kapag ka po with weather permitting, sana po naman ay gumanda ang panahon, pupuntahan po namin lahat yan. Okay, Captain Luna, sunod-sunod yung ating mga insidente dyan. Meron ba coordination talaga, like dun sa weather o yung panahon, na kinakailangan bigyan sila ng approval na makalipad? O anong papel ang gagampanan ng Air Transportation Office dito? Basically, ang Air Transportation Office is a regulatory agency. Kami po ang nag-i-impose ng rules and regulations. Kami din ang nag-i-implement ng rules and regulations regarding civil aviation. So, para po sagutin ang inyong katanungan, meron po tayong tinatawag na dispatch minima. Pag sinabing dispatch minima, bago po ang flight ay ma-dispatch to its destination. Rumaradyo. Meron pong rumaradyo yung destination station. Ano ba ang weather dyan sa station mo, and what is the not only the prevailing but the forecast weather within 1 hour of your estimated time of arrival. I see. Ngayon, kung iyon pong prevailing weather and the forecast, below what is the minima prescribed for that airport, yung pong flight na yon, hindi i-dispatch. That is regulation. Okay. And the minima for each station is variable, meaning, halimbawa, ang minima po sa Manila, kung ikipapunta Manila, iba kaysa dun sa minima sa Zamboanga, kaysa sa minima sa Mactan, kaysa sa minima sa Tugigaraw, kaysa sa minima ng Kawayan. Opo. Okay, well, maraming salamat po, Captain Luna. Alam naming very busy kayo at sa iba pang mga programa sa Channel 7, alam kong regular na makipag-ugnayan sa inyo para sa development nitong pagbagsak ng Asian Spirit. Maraming salamat po, Mri, and good morning. Wala pong anuman. Okay, ayan po si Captain Rolando Luna, Executive Director ng Air Transportation Office. Susubukan natin maapanayam siya. Siguro baka mamaya, yun katulad sa amin during the show. Tsaka bukas din yan, matagal-tagal na proseso yung paghahanap ng mga nasakuna, kasama sa sakuna na yan. At tayo, Susi, meron tayo nakadispatch din na news team dyan sa panguna ni Jiggy Manigat at nag-aantabay rin tayo ng latest report and information na manggagaling dyan sa ating reporter na si Jiggy Manigat. Okay, so tuloy-tuloy tayo dito sa unang hirit, mga igan, at ilan pa rin sa ating mga binabantayan at kahit ano yung mga maiinit pa rin balita, lilipat tayo, no? Kaya dito sa Manila Bulletin ay makikita nyo dyan yung ginagawang peace efforts ng Pangulong Estrada. Ito yung nangyaring pagdalo niya nitong nagdaang Lunes at pagpapatuloy hanggang sa araw ng kahapon. Yung pagharap niya dyan kay ARM Administrator Nur Miswari. Okay, balitaan tuloy-tuloy tayo. Dumako muna tayo kay Martin Andanar. At, sa ating mga kumbatsero, meron yata silang ihahandog sa ating awiti. Bago kay Martin. Ayan. Ay, kumbatsero. Mga ano pala, tatap silog. Sorry. Agahan, narito na mga igan. Siyempre, awitan at balita dito. Kahit na ano mangyari, hirap pa rin kami. Kahit na ilang porsyento, inflation sabihin nyo. Kahit na ano gawin nyo, taong bayan pa rin ang talo. Magbabalik po ang unang hirit. Bago kayo alis. Yung yan, maaari kayo tumawag sa 924-3014. Ayan. Ang telemessage number natin ay 867-9757. Dapat bang parusahan ang mga opisyalis at mga pulis na nagsoli ng nakaw na kotse at nakaw na baril. Ang tawag niya, hot cars, tsaka hot guns. Kaya naku, mag-ingat kayo yung mga member daw ng third sex. Baka isusunod kayo dyan ni General Lacson. Bakit naman? Dahil nagkalat din ang mga hot dogs. Yung agahang ito, ha? Uso ngayon yan, eh. Krimen na pala yun. At dito tayo sa ating mga hot issues yun of the day. Punta muna tayo sa sa ating silid balitaan. Pero bago yan, yung fashion muna, no? Yun. At narito siyempre yung eksperto dyan. Ha? Ang napakaganda at laging poised na si Miriam. Kamusta, Miriam? Okay naman. Napapansin nyo, medyo maayos. Ang ganda. Formal ka nga ngayon. Oo nga eh. Alam nyo, bukas magka-casual ako. Pero, mga kaibigan, fashion ang pag-uusapan natin ngayon. At iba ang senaryo dito. May mga models sa pangkaraniwan natin nakikita, di ba?
Pero, syempre meron din gumagawa ng outfits ng mga ito. Ika nga, sila ang tinatawag nating Diyos ng industriyang ito, na meron silang kakayahang naglilikha at gumagawa ng mga disenyong tiyak na magiging guidelines sa kung ano magiging uso o hindi. Sila ang may katangian at tunay na artist at isa sa mga pinakatanyag at bigating designer ngayon, isa siyang bukang bibig ng lahat pagdating sa class, estilo at forma ang aming nakahilitan sa style. At sino pa ba kundi si Ino Soto? Ito po. Ang pulido ang pagkakagawa, mga gown na simple pero elegante ang forma at iba pang damit na talagang kamangha-mangha. Sino kaya ang may likha? Tinalo namin ang opisina ng isa sa pinaka-respetableng designers natin ngayon. Walang iba kundi si Ino Soto. Masasabing aksidente lang talaga ang pagkakapasok ni Ino sa fashion industry. Nagbakasyon lamang siya galing Amerika noon at sinubukan niya maging assistant designer ni Christian Espiritu. Dito niya natuklasan na pagdidisenyo pala ang gusto niyang pasukang career. I went back to the States and pursued it for 4 years at Parsons School of Design, and I got the degree. I only started with 3 machines. I started the business and I only had about 7 people in my staff. 7 lang kami, ako na isa doon. Lumalabas ang mga ideya sa bawat kinahihiligan. Para kay Ino, ang sining mismo ang kanyang inspirasyon. I'm fascinated by film, cinema, pelikula, Tagalog, foreign films, and music. Alam niya na ang takbo ng panahon ay nagbabago, pati na syempre ang pananamit ng tao. Sa pagkakataong ito, dagdag pa ni Ino, kailangan ng mga designers na sumunod din sa uso. Dapat nga, medyo matalas ang ang perception mo of trends, na alam mong what to weed out, anong sasalain. Ano naman ang tatak ng isang Ino Soto? I always tell them when people ask me, what is your favorite dress? I always tell them, it's the dress that I still have to make. When people ask me, who is your favorite client? I always think that my favorite client is somebody I still have to meet. I'm out of bed by 7. I go to the factory. Bumabalik ako dito ng mga 9:30 to 10. Inuumpisa ako ng pagtanggap ng mga clients for their fittings or orders. But my hours are longer sa gabi. I usually stay up till about 1:30 or 2. At sa gitna ng pagiging abala, syempre kailangan din namang mag-recharge at magpahinga. Para kay Ino, mahalaga kung minsan ang paglisa. I'm very spiritual kasi, so malapit lang naman ang simbahan dito. Sometimes certain that particular period of the day na gusto ko medyo tahimik, I usually find that in church. 20 taon na siya sa industriyang ito. 20 taon na rin niya tayong pinapahanga sa mga kahanga-hanga at dekalidad niyang mga disenyo. Kaya naman binigyan siya ng pagkakataong magbalik tanaw sa mga nilikha niyang damit noon at sa pamamagitan nito, magbalik tanaw na rin tayo mga Pinoy sa ating kasaysayan. I had a handful of dreams. And to this day, I mean, what will happen on December 12 is a fulfillment of one particular dream. Ngayon ko napatunayan ang galing ng mga Pinoy. Pwedeng-pwede natin itong ipagmalaki, di lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya ni Ino Soto. Ako po si Miriam Kiambao para sa Style. Ayan, malapit ngayong weekend na ho yata ang kanyang fashion show. O, tingin niyo? Anong feeling mo na na-interview mo si Ino Soto? Grabe, mahal ko na siya. Umamin na. Ako hindi ko pa rin pagpapalit ang designer ko. Sino Medyo ba? siguro relative din niya. Si Ali Soto. Siya nagde-design ng mga gamit mo. Maganda. Maganda, okay. Pero maganda yung feature mo, Miriam. Nakakatuwa. Ikaw ba, anong hilig mo? Ako, sa mga damit. Fashion? Mga damit. Basta ako simple. Sana tsinelas lang lagi. Masarap. Basta mga simple lang. Pero ganda rin ng mga damit niya, di ba? Okay, marami pa kayo abangan ng mga tips sa fashion and style kay Miriam Kiambao sa mga susunod pa natin mga araw. Ngayon, punta tayo sa ating balitaan, Miriam, Susie, at tingnan natin ang development sa ilan pa rin sa mga nagdalagablab na ating balita. Hihirit na po si Martin Andonar. Martin, good morning! Tampok sa mainit na mga balita, aeroplano ng Asian Spirit, hinahanap pa rin. Tigil putukan sa Kapaskuhan. Posibleng ideklara na ng Pangulong Estrada.
Maraming salamat, Arnold. Magpapatuloy ngayon ang air and ground search operations para sa isang eroplano ng Agent Spirit. Umalis ito ng Manila Domestic Airport patungong Kawayan, Isabela kahapon ng umaga. 17 ang sakay kabilang ang piloto at pangalawang piloto. 1 oras lamang ang biyahe. Hindi na nakita o narinig ang 19-seater na eroplano at narito po ang kalibagang detalye mula kay Marilyn Cawad. 8:30 umaga nang lumipad ang Agent Spirit Flight AS-100 mula sa Manila Domestic Airport. Inaasahang lalapag ito sa Kawayan, Isabela dakong 9:30. Bandang 9:19, tumawag ang piloto sa control tower at sinabing 60 nautical miles na lang ang kanyang layo sa Kawayan. Ito na ang kanilang huling komunikasyon. Veterano ang piloto ng nasabing eroplano, si Captain Rolando Salandanan ay may di bababa sa 5,000 flying hours at dating Vice President for Operations ng Pacific Air. Ang kanyang co-pilot ay si First Officer Glenn Del Rosario. 15 ang kanilang sakay na pasahero, kabilang dito ang isang Japanese engineer na may construction project sa Isabela. Ganito ang itsura ng nawawalang eroplano, isang Let 410. 19 ang maaring nitong... Yun ang pasensya na. Alam mo, Uy, masarap ba yung kahapon? Yung kahapon, Lugaw na, masarap. pansit pa? Masarap siya. Medyo tumaba nga ang pisngi mo ngayon. Carbohydrate. Nakakabawi na ako ng tulog kahapon. O ngayon, bahay. Anong tip natin sa bahay sa darating na Kapaskuhan? Alam mo, naririnig niyo na ba yung mga carolers sa daan ngayon? Naku, ang dami na kumakatok sa bahay. Yung mga bata, kahit sa kalye, di ba sa kotse, yung mga bata. Yung mga batang paslit. Sinasalubong ako pagdating na, Ate Miriam, kanta kami sa bahay niyo. Okay. But anyway, di ba naririnig niyo na mga misis, ang mga carolers. At in preparation ito for Christmas. Pero sa ngayon, dito po sa segment nating Sa May Bahay, pag-uusapan naman natin kung paano mas mapapaganda ang mga bahay natin. Hindi po bang mas maliwalas tingnan kung bago at malinis ang itsura ng bahay natin? Para sa segment na ngayon, kitchen cabinets ang pag-uusapan natin. Ito po. Sa kusina, napaka-importante po ng kitchen cabinet sapagkat dito ho natin nilalagay ang stock ng pagkain at ilang mga kagamitan sa bahay, gaya po nitong cup na ito. So, paano ba natin pagagandahin ang kitchen cabinet natin nang hindi tayo masyadong gagastos? Kung ganito ang itsura ng mga kitchen cabinet nyo, aba, sigurado namang kailangan ng i-retouch ito para magmukhang bago naman ang look ng kusina nyo. Napakalungkot tingnan ang kulay nitong dark brown, boring at ay, nakakaantok. Hindi ba bagay, lalo na sa isang maliit na kusina? Kasi brown is a very warm color, tapos maliit lang yung place niya. So, magmumukha siyang maliit lalo. So, dapat we should use cool colors like green. Unang-una, dapat ihanda na ang kulay na pampintura. Tinimpla namin ang puting latex paint sa mga tinting colors para makuha ang desired color na sea green. Ito ay para maging maluwag at maaliwalas ang pakiramdam sa kusina. Yung color green, mas nakaka-boost ng appetite. Kaya it's nice for the kitchen. Sinimula namin ang pagpipintura. Roller brush ang ginamit namin para sa malalapad na panel at mas maliit na brush naman para sa mga singit at edges. At para mas pulido ang finish ng kulay, pinatuyo ito sandali at dinoble namin ang coating. Naglagay naman kami ng masking tape sa gilid para hindi lumampas ang pintura. Siyempre, kung papalitan na rin natin ang kulay ng panel, dapat palitan na rin ang kinakalawang na knobs na ito. Puting plastic knobs ang pinili namin para bumagay sa green. Konting screw at pihit, ayan, bagong-bago na silang lahat. After napalitan na natin lahat-lahat, lalagyan natin siya ng konting design para hindi naman masyadong plain. Para sa stencil, combination ng puti, red at black ang tinimpla namin. Tapos, gumupit kami ng disenyong dahon sa acetate at yun ang ginawa naming pattern. Yung stencil niya, kaya nung napili ko, parang umangat siya. Diba? Kita mo, kitang-kita siya. Yung contrast. Oo, may contrast siya. Konting linis, konting ayos, at konting patuyo pa ng pintura. Tcharan! Ang laki ng pagkakaiba. Mukhang bagong-bago na ang itsura. Ang mga materyales namin ay nabili lamang sa hardware store at tingnan nyo naman ang aming ginastos. Pwede na, di ba? Ayan, napakaganda po ng ating kitchen cabinet.
naman natin kailangan gumastos ng malaki, di ba? Para mapaganda ang ating mga tahanan. Mas simple, mas practical, at mas maganda. Hanggang sa susunod po natin pagdidisenyo. Ako po si Miriam Giambao para sa May Bahay. Ayan po ang segment namin at sa Baybay. Abangan niyo po ang susunod namin. Siguro, ano ba next segment natin yan? Sa bahay ni Ate Lani. Ang galing naman nun. Tsaka alam mo, swerte naman na may-ari ng bahay na yun, di ba? Pwede ba isama sa bahay? Yung babae yun, sa babae kita, pwede ba isama sa bahay? Hindi yata. Alam mo, ang laki ng difference. Kasi nung simula, ang maliit lang kasi yung room niya. Dahil dark yung kitchen cabinet, parang madilim. Malungkot. Mukhang malungkot Oo, tingnan niyo naman. Yung kitchen cabinet namin, Miriam, kamusta ba? Tingnan mo naman yung Ayan, maayos. Ano laman, ha? Ano kaya? Ako, dyaryo. Dyaryo. Ha? Dyaryo. Ano yung araw-araw bigla lang nagkakaroon? May balita. Maganda pa ako laman, balita ang laman ng aming kitchen cabinet. Kagaya sa Philippine Post, narito po ang agahan. Ayan, baboy. Budget po natin ay dininay ni Executive Secretary Roy Zamora na ito ba yung tungkol kay Miriam Defensor Santiago? Sabi niya, 20 billion daw ay mapupunta sa pork barrel. Pero wala naman daw. Wala naman daw. Hindi nagsesebo. Yan. Sa Today naman po, ang makikita nyo mga igan, ang nakatakdang paghaharap ng kaso laban kay dating Budget Secretary Salvador Enriquez. Kawawa naman si Badongo. 7 billion pesos na graft ang na... So ano nga ibig sabihin nun pag chinargean siya nun, pag natalo siya, magbabayad siya 7 billion? Hindi. Makukulong siya ng ilang taon. Dito naman po sa Sunstar, mga igan. Ayan, hati po sa Maynila. Kaugnay ng ating... I-introduce ko lang sana yung mga salitang pag nagkakamali tayo, hindi natin alam kung paano natin naayusin. Ay, kailangan namin yan. Tama yan. Lalo na live show tayo. Tama. Pero sa ngayon, let's hear it from Carlo. Jesus was taken before a political council called the Sanhedrin, presided over Jerusalem's high priest Caiaphas. Each of the four Gospels describes Sanhedrin as having accused Jesus Christ of claiming to be the King of the Jews. Noong mga panahon yon, the punishment for insurrection was crucifixion. Pero mapako man sa krus, pagkatapos ng 3 araw, naganap ang resurrection. Insurrection and resurrection. What's the difference? Insurrection is an act or an instance of revolting against the government. Sa Tagalog, ito yung pagre-rebelde laban sa pamahalaan. Halimbawa, kahit na walang ginawang kasalanan si Jesus laban sa gobyerno, pinatawan pa rin siya ng crucifixion. And during those times, crucifixion was the usual method of execution for insurrection. Ang ibig sabihin naman ng resurrection ay ang muling pagkabuhay or the act of rising from the dead. Example, Jesus' resurrection from the dead is a factual foundation upon which Christian hope is based. Insurrection and resurrection. Know the difference. Know your vocab and use it right. Our first word for the day is devout. Ang ibig sabihin ay devoto, devoted to or dedicated to a particular being, religion, religious exercises or duties. Example, Jane, a devout Christian, goes to the church regularly to hear Mass. I'm Carlo Lorenzo. Hear it from me. Insurrection, resurrection. Naalala ko tuloy yung friend ko, kapapanak lang niya nung Sunday, si Arlene Resurrection Matundan. Congratulations on your new baby boy. Okay, wag po kayong aalis. Magbabalik kami sa unang hirit. Meron pa bang ganyan? Kasi minsan, di ba, tall, dark, and handsome nga, pero hindi naman mabait. Yung iba mabait, pero alanganin naman yung... Carlo, pwede tayo sa mabait. Sa tall, na. Yun, pero kilala mo ba, ako naman may tanong sa'yo, kilala mo ba si Mr. Benny Fajardo? Mr. Benny Fajardo. Teka, linawin mo sa akin yan. Sino si Mr. Benny Fajardo? Kung hindi mo siya kilala, eto, pakikilala ko siya sa'yo. Okay. Sa magandang umaga siya ang feature natin ngayon. Alam mo ba, kasi Sandali. Ano? Yung ba si Benny Fajardo, tall, dark, and handsome? Bakit naman mo nasabing tall, dark, and handsome? Kasi matangkad siya. Mabait kasi nga ito, nung bata siya, hindi siya masyado nakapag-aral. Ngayon, lumaki na siya. Siya naman ngayon na nagpapaaral ng mga tauhan niya. Okay. Wait, so, parang si... Teka, bagay na bagay ata kay Lirio yan. Kasi... Kaya bagay yan sa mga tall, dark, and handsome. Tapos sa mga nagpapaaral kasi... Hindi. Okay, sige. Panoorin naman natin ngayon itong si Mr. Benny Fajardo.
Sa akin, ang edukasyon sabi ko nga ito ay isang kayamanan. Si Mr. Mabini Fajardo ay manager ng isa sa pinakamalaking insurance company sa bansa. Mataas at maselan ang kanyang hinahawakang posisyon. Nakasalalay sa kanyang mga kamay ang mga malalaking desisyon na tatahakin ng buong kumpanya. It appears na yung branch ko naman yung pinaka-number 1 ngayon sa company. Wala na akong pupuntahan kundi to compete myself. Maganda man ang kinatatayuan ng buhay niya ngayon, hindi naging madali ang daan patungo dito. Iginapang ni Mang Benny ang kanyang pag-aaral. Kung talagang gustong mag-aaral ng tao, ay may paraan para makapag-aaral. At ako ay isang sa daan na para makapag-aaral yung mga gustong mag-aaral. Lagi niyang naaalala ang mapait niyang karanasan sa pag-aaral. Kaya't ngayon, pinag-aaral niya ang kanyang mga tauhan para hindi nila sapitin ang mga napagdaanan niya. Naulila ko sa edad na 5 taon. Tatay ko magsasaka, nanay ko walang alam na trabaho. So dahil doon sa hirap na yun, naisipan ko na pag dumating ng panahon, tutulong doon sa mga bata na walang kakayahan pag-aralin ng magulang. Marami sa kanyang mga empleyado ang nakinabang sa suporta na binigay ni Mr. Fajardo. Merong isang nakatapos na sa ano ba yun? Customs Administration. Nasa abroad na siya ngayon. Nagtatrabaho sa akin as messenger before. Ang existing ngayon, hindi naman namin dalawa. Yung isa ay gumuguha ng commerce, yung isa ay education. Si Luisa ay isa sa mga empleyadong natulungan ni Mr. Fajardo. Pumasok siya noon bilang janitress. Ngunit sa pagsisikap at tulong na inabot ni Mr. Fajardo, isa na siya ngayon sa top sales executives. Nag-apply ako sa kanila sa janitress kasi gusto kong mag-aral. Kumbaga, pang ano rin yun. Tapos, 1 year pa lang ako nag-aaral noon. Nagkulang sila ng staff sa Makati. So, kinuha nila ako as a secretary. Bali part-time akong secretary at saka underwriter dito sa company. Marami ang nagtatanong kung ano ang tunay na dahilan ni Mr. Fajardo. Maraming mga nadudumi ang isip ang nagdududa. Marahil, hindi nila maintindihan na may mga taong kagaya ni Mr. Fajardo na gumagawa ng kabutihan para lang makagawa ng kabutihan. Walang motibo, walang hinihintay na kapalit. Yung mga pinapaaral ko, ang tawag sa akin, hindi ko naman anak, si Papa. Tawag kay Mama, si Mama. Minsan, makikita mo, maluluha ka na lang na, yung anak ko, hindi ko naman totoo anak. Yung anak ko nakagraduate na, nakita ko yung buhay ng anak ko, ayos na. Kung tunay na anak ang turing ni Mr. Fajardo sa kanila, nasusuklian naman ito dahil itinuturing naman siya pangalawang ama ng mga ito. Isang amang tagal-kabay, isang amang nagmamahal, at isang amang umaalalay. Kumanda na sila. Kung siyempre kami malakas pa nun, pag kumanda na sila ako yung tutulong sa kanila. Bali, siyempre may hanap buhay na rin ako noon. Bali, gagantihan ko sila ng utang na loob sa lahat ng paghihirap nila sa akin. Kasi idol ko siya Yung parang, yung ginawa niya sa akin, tsaka sa iba, parang yung ako naman maging, pangalawang Mabini Fajardo yan. Walang hinihintay na kapalit si Mr. Fajardo mula sa kanilang mga natulungan. Tanging hinihiling lang niya. Isa lang kondisyon. Una nga yung kailangan matapos ang pag-aaral. Ngayon, para mabayaran ninyo, ang itinulong ko sa inyo, magpapaaral kayo ng isa sa kapatid nyo. Nakabayad na kayo ng utang nyo sa akin sa pagpapaaral ko sa inyo. Yun lang. Sa panahon ngayon na nangingibabaw ang pag-aabuso at panlalamang sa kapwa, isang diamante sa putikan si Mr. Fajardo. Mr. Mabini Fajardo, sana dumami ang katulad niyo. This portion is brought to you by New Isang niyang kasama, mangiyak-ngiyak pa kasi yung gratitude nila. Ganun na lang ang pagpapasalamat niya kay Mang Benny. Kasi dati janitress lang siya Ngayon, nung pinag-aaral siya ni Mang Benny, di ba may pag-asa na siya ngayon na yung mga
yung mga dreams niya, ma-fulfill na niya. Exactly. Ito, tanungin natin itong kasama natin kung ano masasabi niya sa mga tall, dark, and handsome. Eagle, kamusta ka dyan? Hello. Hello, Good morning sa'yo, Ryan. Good morning. And siyempre, Miss Universe, Miss Miriam. Ano ba, Eagle? Meron pa bang mga tall, dark, and handsome na makakasama tayo ngayon? Mga tol, hindi. Chick tong makakasama natin eh. Pero quite dark, pero napakaganda niya. Bagay na bagay sa'yo, Ryan. Naku. Hindi matangkad, ha? Okay lang yan, basta hindi matangkad. hindi matangkad. Sige, Eagle, pakita mo na sa amin yan. Okay, sa Bond lasting a lifetime. A father's love. Imagine a love even greater than this. The love of God. Eternal, unchanging, unfailing. Before the break, John Dawson was talking about God as our Father. He talked about a scripture in the Bible written by King David that we've got recorded in Psalm 68. It reads, "Father to the fatherless, defender of widows, this is God, whose dwelling is holy. God places the lonely in families. He sets the prisoners free and gives them joy. But for rebels, there is only famine and distress." At the 700 Club, we want you to discover God as a father today. We want you to know the freedom and joy that's only found in Him. So we invite you, please call or write our counselors for more information, or we'd like to pray with you. Our prayer counselors would love to hear from you. Also, if you have access to the internet, don't forget to visit our website at worldreach.org. Thanks for joining us today, and until next time, goodbye and God bless you. Do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Everyone who competes goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Call or write the 700 Club to begin the ultimate challenge with Jesus Christ. When you need to talk to someone who cares, the 700 Club has telephone prayer counselors standing by to answer your call. So call or write their offices in your country today. Millennium Madness starts here. The official partner to the Millennium Day broadcast jumpstarts it with 3 free Millennium primetime premieres. 26 days to go. The makers of Jose Rizal the movie combine mystique and drama with a powerhouse cast led by Lorna Tolentino, Hoots Anson Roa, and Angelica de la Cruz in Liwanag ng Hating Gabi. Mondays, 9:30. 24 days to go. Philip Salvador is a victim now out to seek justice on his own terms in the action mystery codename Verano. Wednesdays at 9. 20 days to go. Aramia is the newest and sexiest superhero of all. Super Clank. Sundays, 8 p.m. The shows just keep getting better as we move closer to the new millennium on the official network to the Millennium Day broadcast. GMA.
Athena. I'll take good care of you. The goddess of war. Everything is right on target. Against the team who bows down to no one. Pintados, bakbakan na naman ngayong Sabado alas 7 ng gabi sa GMA, the official partner to the Millennium Day broadcast. Tayo magsama-sama, gumising ng maaga, bigyan ligaya, bayang nagdurusa. Hirap at sakit, iwaglit na muna. Isa, dalawa, tatlo, tayo humirit na. Unang hirit sa umaga, unang hirit talaga. Mula Monday hanggang Friday, gotta have a nice day. Pagkadilat ng mata, kayo'y tumutok na. Dito lang sa 7, inyong makikita. Mainit na balita at mga pakwela. Sunod-sunod na hirit alay sa masa. Unang hirit sa umaga, unang hirit talaga. Mula Monday hanggang Friday, gotta have a nice day. Unang hirit sa umaga, unang hirit talaga. Okay! Mga igat, good morning! Good morning po sa inyong lahat. Nang nakikihirit sa amin dito sa unang hirit. Magandang umaga sa iyo, Susie. Magandang umaga sa iyo, Arnold. Magandang umaga sa ating tapulog. Good morning. Napaka-tantalizing ng umaga natin ngayon, the Thursday na Thursday. Kaya naman, syempre, magandang umaga sa lahat ng mga nanunod sa atin ngayon pa lang, alas 5 pa lang ng umaga. At syempre, yung mga sumusimple na mga pa 5 minutes dyan. Gising na po kayo at tiritan time na po dito sa unang hirit. Ito na po ang umaga para tayo magsibangon, magsetsa konti, kumuha ng isang tasa ng masarap na kape. Wow! Diba? Sana tayo rin may kape. Mamaya. Nagparinig. Anyway, pero bago muna ang lahat, isa munang maliit na panalangin sa ating kaibigan sa itaas. Panginoon, tulungan mo kaming huwag mabalisa sa kagustuhang pagyaman. Sanasang dagdagan pa ng dagdagan at tila laging kulang. Tandaan ang lihim ng tunay na kasiyahan at hayaan ng Diyos na magbigay ng pangangailangan. Tulungan po ninyo akong isuko sa inyo ang lahat at sundin ang iyong utos at bigyang kakayahang ibigin ang kapwa ko tulad ng pag-ibig niyo sa akin. Amen. Okay, maraming salamat, sister. Welcome, brother. Ako, Sister Susie. Hoy, teka muna, may kahiritan tayo at yung ba kasi hinahanap na no? Baka akala, no, na magkasama kami ng Lunes, inaway ko raw. Yun ang mga lumalabas At hindi na bumalik. At hindi na bumalik. Si Arnold kasi, naamoy daw ako. tuloy si Mickey. Naamoy daw ako. Okay, nasa linya natin si Mickey Ferriols at kakamustahin na natin siya. Mickey, good morning! Good morning, Mickey. Hello, good morning, Arnold and Susie. Nanonood ako ngayon. At syempre, talaga naman, kahit alas 5, nakaka-induct yung opening nila Tapsilog. Favorite mo talaga. Kamusta ka, Mickey? Ha? Kamusta? Parang lumalala yata yung aking left leg Imbis na gumagaling siya, lalo yatang sumasakit at saka namamaga. So, yun yung rason kung bakit hindi ako nakakapunta dyan. And talagang miss na miss ko na ang unang hirit, unang araw lang Tapos pagkatapos nun, hindi na nasundan. Miss na miss ko na yung aking partner. Hi, miss din kita. Pero teka muna. Yes. Siyempre, dyan ka muna at makakalimutan mo yung sakit ng nararamdaman mo dyan sa yung hita ba yun? Hita ba yun? Oo. Nakapunta ka na sa Dr. Mickey. Oo, nagpaset na rin ako ng appointment ulit for another x-ray. So, baka mamaya pupunta ulit ako. Kaya lang medyo nakakahiya. Baka medyo mapa-wheelchair yata ako dahil hindi ko na mailakad naku. Okay lang yan para siguradong matingnan na mabuti kung ano talagang problema dyan sa hita mo. Oo nga. Okay, yung mga nanonood sa atin na
na namimiss ka na rin, maraming tumatawag at sumusulat. Mayroon ka bang mensahe sa kanila, Mickey? Nako, first of all, maraming salamat dun sa mga nanonood ng unang hirit. Bago po na aming show pero tinatagpilit nyo na. So, thank you so much po sa lahat ng support ninyo. At sana po huwag kayong magsasawang manood ng unang hirit dahil ito pong show na ito itinatag namin at itinataguyod para po sa ikagaganda ng gising ninyo tuwing umaga. Sama-sama po kami dyan sa effort na yan para mapaganda ang show. Ang mga hosts, ang staff, ang writers, ang aming director, lahat po. Ayan. Oy, Mickey, pahinga ka lang dyan, ha? Sige. Ikaw na bahala sa bahay, ha? Get well soon, Mickey. Thank you, Suzy. Bye-bye, ingat ka. Okay, thank you, Mickey. Yeah. At least masaya, no? Narinig natin medyo okay naman siya. Oo. Susie. Sana talaga tumingin siya sa doktor dahil pag hindi naagapan ka. Ngayon pa, ang lamig pa naman ngayon. Siguro nakakadagdag pa sa sakit yun. Ikaw, baka ako, iwan mo rin, ha? Actually, medyo nilalagnat-lagnat. Teka muna. Mag-isa ka na. Teka, ang una natin paghirit, pampainit. Narito po ang ating boses ng masa ngayong araw na ito. At ang ating katanungan, mga igan, dapat bang magdala ng baril ang mga Santa Cup? Uy, alam mo. Nakita ko kagabi. Ito yung kampanya ng ating PNP para maibsan ang krimen na inaasahan nilang tataas sa pagpasok ng Kapaskuhan na susi. Ang problema dyan, si Santa Claus kasi, ang dala-dala niyang imahin din siya ng paghatid sa atin ng kapayapaan, pagbibigayan, yan. Dapat bang magdala ng baril na ang image naman na yun na dinadala karahasan? Kaya naman napakaganda ng tanong natin yan. Kaya malalaman natin sana ang inyong mga kasagutan. Tumawag lang kayo sa 867-5797. 9757. Dapat bang magdala ng baril ang mga Santa Cups? Una-una sa tiyan, medyo hawig, pero hanggang doon lang sana. Ang problema, makakahabol ba yan ng mga snatcher at hold-upper? Okay! Mamaya maghihiritan pa tayo, magbabalik po ang unang hirit! Sunkissed. Ang orange na mataas, na mataas ang quality, ngayon ay powder na. Sarap ng pure natural orange sa presyong mababa. New Sunkissed Instant Drink Mix. Sarap Sunkissed Orange? Pwede na pang araw-araw. Sarap! Sunkissed, world's most popular orange at a popular price. Octagon, the one-stop computer shop where you can find the latest and most up-to-date models and accessories. Octagon has the widest computer products to choose from. Octagon Computer City, your convenient computer superstore. Naispatan sa isang disco si Nina together with Jess Tony. Ang katotohanan ngayong Sabado alas 8:30 ng gabi. Ayan. Welcome back dito po sa unang hirit. Alam mo, Siyempre, sa ginaw, kailangan igalaw mo yung para... Totoo nga. Para talagang dumali yung dugo mo at uminit ka. Narito na ating mga balita pambungad, mga igan. Mga pangunahing balita. Doon sa mga hindi pa nakakita ng kanilang mga dyaryo, matitikman nyo ito kasabay ng inyong almusal dyan. Sa ating unang hirit. Sa Manila Bulletin, makikita natin na no survivors yung sa Asian Spirit na plane crash. Pinag-uusapan natin kahapon pa natin yan na pina-follow up at yan sa plane crash na yan. Sabi nga, usap-usapan nga, ano ba yan? Ang pinangangambahan natin magbabagsakan sa panahon ng Y2K, di ba? Oo. Naayos naman ngayon lahat, pero nagtataka tayo, bakit sunod-sunod? Lately, sunod-sunod nga siya. Kaya ito naman, meron, sa Manila Times naman, ayun, Airap won't give up 60 billion. 60 billion ba? Kahapon na kapanayam namin siya sa Super Radio DCWB, siya AA, ano? Sinabi ng Pangulong Joseph Estrada na hindi niya papayagan mabawasan ng 60 billion pesos yung kanyang budget. Kasi ito daw, inconsistent sa sinasabi nila na mayroong 30 billion pesos na pork barrel naman na isiningit. Sabi niya, anong direksyon meron ng Senado? At ayon sa kanya, maapektuhan dito, unang-una, Susi, siyempre ating edukasyon at yung iba pang mga basic services ng ating pamahalaan dahil yung 60 billion nakakaltasin mo,
So saan nga ba yung nanggagaling? Iisa-isain mo from iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yan, iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hahanapin ng Senado actually yung mga priority dyan. Pero ito hindi pa pinal dahil pag-uusapan pa ito sa Bicameral Conference Committee kung saan merong kinatawan yung House, kung saan nag-originate yung budget, at may kinatawan ng Senado. Medyo parang political ano lang po. Ika nga masabi na, sabihin na natin grandstanding ngayon. Philippine Post po ang ating headline, unang balita. Kaugnay pa rin po ng Asian Spirit, yung pagbagsak niyang AS-100. Ikaw ba nakasakay ka ng Asian Spirit? Oo. Papuntang Katiklan. Kasi yun lang yung maliit na plane. So yung mga maliliit na town sa Coron, Palawan, meron yata niyan sa Katiklan, papuntang Boracay. Oo. So yun, maliit lang siya nga. Ilang seater ba talaga yun? Hindi ko maalala. Siguro mga 25. Pero anong pakiramdam? Mamaliit lang siya kumpara sa isang talaga. So anong pakiramdam pagsakay ka ng ganong uri ng aeroplano? Siyempre kasi siguro... Matagtag. Oo. Tapos sa una, basta napapansin namin lagi, bakit walang aircon dito pag umpisa? Hanggat hindi ka makalipad ganun. Kasi yung power niya para tsaka pa lang. So, pero yun. pag umandar na yung aircon, so super lamig naman. Oo, okay naman siya. Okay na naman siya after. Kaya kami, tinutulog na lang namin pag nandun kami. Kasi maliit lang nga yung plane eh. Kaya ramdam na ramdam mo lahat. Okay, at mamaya po magantabay po kayo dahil meron tayong mga live reports pa rin, ano? Kaugnay po niyang follow-up sa Asian Spirit at ang tempo, yan din po ang kanilang headline at patuloy pa rin po. Actually, hindi makita pa yung ibang mga labi pero konfirmadong walang nabuhay dahil mukhang sumabog muna bago daw. Nakita nga daw nila yung ibang mga katawan kasi yung mga sunog siya. So sinabi baka sa loob ng eroplano yun may explosion na nangyari. Sorry sa nag-aagahan pero kahit pa paano hindi ho talaga namin ma-describe yung labi na inire-report sa amin ni Jiggy Manica at ni Rafi Tima. Sa kasalukuyan pong paksang yan, nasa linya po natin ang isa sa ina ng mga naging biktima, si Ma'am Enriqueta Palaso. Ma'am Enriqueta, magandang umaga po. Magandang umaga po naman. Alam namin na medyo sa ating lahat to pare-pareho hindi magandang umaga. Pero nanay, kamusta na po kayo? Maganda po ang sinabi ko kasi maasa po kami na hindi kasama ang anak namin doon sa mga nakuha nila. Samantalang hindi pa ko nakukuha lahat at hindi pa nakikilala. Umaasa pa po kami. Opo. Bago umalis itong ang inyong anak, anong pangalan po ng anak nyo, nanay? Dr. Emma Palaso. Opo, bago siya sumakay ng aeroplano. Ano mo ba gagawin niya dun sa Isabela? Meron silang mission work. She is the founder of Botica Binhi. I see. And so she puts up, this is a cooperative drugstore, which she puts up all over the Philippines. And this is one of those things that she was supposed to do at in Isabela. So, nung nabaltaan niyo po, paano nakating sa inyo, nanay? Tumatawag ang Asian Spirit. Opo. Yeah, but first of all, Arnold, what I'd like to happen is for a full investigation of what happened. Opo. And that they should bring home all those that they have recovered for proper identity. Yun nga po. So, I cannot believe that my daughter is there until I see. Opo. Actually, nanay, yun po ang ginagawa nila ngayon. Kaya alam po, ang latest report pong tinanggap namin, medyo mahirap yata kung puntahan yung lugar. At saka yung panahon hindi nakikisa doon sa mga retrieval at rescue operations na ginagawa doon. Ma'am, bago po umalis yung anak niyo po, ma'am, meron ho ba siyang nasabi sa inyo na kakaiba po or ibang pagkilos niya? Nothing unusual. Nothing unusual. Yes. Anong sasabihin niyo pa, Nay? Ang gusto ko lang makiusap, yung mga rescue team ay tumingin pa sa paligid-ligid kasi maaaring yung iba ay natapon lang doon sa paligid ng grass area and so there might still be some survivors. Pero ngayon po, umaasa po kayo na hindi siya kasama doon, nanay, ano? Oo. Alam niyo, ang damdamin ng isang ina, malakas yan eh. Pero paano ho ginagawa ngayon ng pamilya, nanay, bilang paghahanda ho sa anumang pwedeng mangyari? Dasal kami. Dasal lang po? Opo. Nay, hindi na namin po kayo abalain. Alam namin Sabalit, Arnold. Opo. Opo. At, investigation. Opo. And Asia Pacific, I know what's this? Asian Spirit. Asian Should not fly yet until this is clarified. And they should stop flying because they should stop killing people. No, it's terrible. Just because they want to earn money, they put the lives of people in danger.
The pilot last night said that if it's raining, it's dangerous to fly over that place. Actually, Nay, nung sasaksi nga kagabi, narinig namin yung sinasabi ng isang piloto Yeah. na mga panahon ito, delikado pala doon sa lugar. Bakit ipinilit na Exactly. And why should they allow an airplane to go there? That's what is puzzling me. Yeah, it's beyond me why these people should allow things to happen this way. And Asian spirit, what spirit do they have to carry people even if they're aware the pilots are people who are in the know regarding landing and everything in that area is not good when it's raining. Nanay, hindi na ho namin patatagalin pa to. Alam ko. No, but Arnold, I hope you will let the authorities... Opo, gagawin po namin lahat. Nanay, ngayon, huwag niyo pong patuloy kayo mag-antabay dito sa unang hirit dahil may mga reports po kaming tatanggapin. Baka makabalita na tayo tungkol sa inyo pong anak. So, maraming salamat po. Walang anuman. Si Nanay Enriqueta Palaso Susi, isa sa mga ina ng biktima po dun sa bumagsak na Asian Spirit. Ngayon naman titingnan natin kung makakuha tayo ng mga karagdagang impormasyon mula kay Jiggy Manica, mga kasama natin over the phone sa Isabela. Okay, Jiggy, good morning. Good morning, Arnold. Okay, nakikinig si Nanay Enriqueta at yung iba pang mga kamag-anak syempre ng biktima. Bigyan mo kami ng latest na nakalap mo dyan sa Isabela. Go ahead. Ang latest information ay nasa Barangay Tukod pa rin yung 10 labi ng mga pasahero ng Asian Spirit. Kagabi kasi inaasahan namin na dadalhin dito sa Kawayan Isabela hanggang bandang 12 ng madaling araw. Subalit, marahil ay dahilan na rin dun sa hirap daw ng daan at masamang panahon ayon sa NDCC kung kaya't naantala yung pagdating dito sa Kawayan Isabela. Mula dito sa Kawayan Isabela hanggang Barangay Tukod ay may 4 na oras na biyahe by land. So medyo may kalayuan din. At By land, ibig sabihin, pag wala kang sasakyan, mas matagal. Mas matagal. Pero napapasukan ba ng sasakyan yung lugar? Hindi naman, di ba? Actually, yung pick-up point hanggang dito sa Kawayan Isabela ay nadadaanan sa sasakyan. Pero yung Barangay Tukod hanggang doon sa crash site, yun ang hindi nadadaanan sa sasakyan. Malayo din yun, 4 na oras na lakad. Lakad lang. May mga nakabalik naman na galing dun sa site, Jiggy? Meron na nakabalik dahil 10 latest info natin, 10 labi na yung nasa Barangay Tukod. So, mula doon sa crash site, bumaba sila ng 4 na oras na lakad at nadala nila doon sa Barangay Tukod. So, 10 na yung Jiggy na hanap nila labi, pero yung iba, babalikan nila doon sa crash site? Na bilang na lahat? Actually, yung kagabi, yung information natin kagabi ay halos sabay-sabay silang ibinababa in transit yung mga troops ng PNP at AFP. Walang tigil. Army. Subalit, talagang napakahirap ng daan, napakahirap ng terrain. Madulas yung kabundukan dahil sa mga pagulan. Doon ba sa sinabi ng mga biktima, mahirap talagang makilala yung kanilang identity? Base doon sa description ng mga nagsagawa ng retrieval operations, hindi naman maliban doon sa 3 mga labi. Bagamat na-identify na yung 17, ang gusto kasi ng mga taga-NDCC, taga-AFP, mismong mga kapamilya nila ang magkumpirma kung tama ba yung ginawa nilang identification. Okay, saan dinadala yung mga bangkay para itong ating mga kamag-anak na ay doon nila pupuntahan para kilalanin, Jiggy? O meron ba silang pwedeng tawagan man lang? Oo. Sa ngayon kasi nakaschedule na dalhin sila from Barangay Tukod dito sa Kawayan Isabela. Kasi dito hahana yung mga labi para kilalanin ng mga kaanak. At dito rin na dadating si Secretary Mercado mamaya para magbigay ng huling respects dun sa mga labi. Saan lugar sa Kawayan? Dito sa Kawayan Isabela Domestic Airport. Mismo sa airport? Mismo sa airport. Okay. Kasi by 8 o'clock, ina-expect na ibalik sila sa Manila. Before lunch ang schedule ng pagdating sa Manila by C-130. So, yun ang pinakahuling word na nakuha natin. Sa Villamor? Villamor yan, Jiggy? Sa Villamor. Okay. Sa Villamor dadalhin. Jiggy, maraming salamat. Subukan namin makausap ka muli mamaya kung meron ka mga bagong impormasyon tungkol dyan sa insidente yan. Maraming salamat, Jiggy. Okay, salamat din, Susie, Arnold. Jiggy Manica, direkta pa mula sa Isabela kung saan nagpapatuloy po ang retrieval
operation. At sa iba pa mga... Ang kalikasan, mabubuhay yan miski walang tao. Pero ang tao, hindi mabubuhay kung walang kalikasan. Kung ituturo natin sa mga bata na alagaan ang kalikasan, kailangan ay hindi lang sa libro nila makikita ang mga hayop at halaman na ito. Mas maganda kung mahahawakan din nila ito para maramdaman nila ang buhay na kailangan nilang sagipin. Nang makarating ako sa Malabon Zoo at makausap ang may-ari nitong si Mr. Manny Tangco, nalaman kong hindi lang pala ako ang nakakaisip ng ganito. Isang hektaryang bakuran na puno ng hayop at halaman ang ginawa niyang classroom. Dito, ang mga bata ay malayang makakakita at makikisalamuha sa mga hayop at halaman na dati ay sa gubat lamang makikita. Pag nakikita ng mga bata ito, sinasabi na, uy, ang ganda. Sasabihin na namin sa kanila, bata pa kayo, kung gusto niyo protektahan itong mga hayop na ito, magtanim lang kayo ng puno sa inyong backyard. Pag tinanim niyo, nakikita ng mga magulang niyo, inalagaan niyo yung mga puno na yon, sila mismo magiging concerned na din sa environment. Ang greatest influencer ng parents are the children. Nagsimula ang lahat sa isang pangarap. 5 years old ako, dinala ko ng akin mga magulang sa gubat ng Mindoro. At sa gabi, nakita ko yung apoy sa gubat. Ang lakas, no? Yung paligid, parang yung buong paligid ko, buong bundok, lahat ng bundok, parang nasusunog. Tama-tama ang nabaong kong libro sa nung mga araw na yon, Noah's Ark. Binabasa ko yung tungkol kay Noah's Ark. Sa Noah's Ark, ang nagpatay sa lahat ng mga bagay, flood. Ito sabi ko, magpapatay dito, puro pagsira ng atin mga kagubatan. And so sabi ko, gagawa din ako ng Noah's Ark. Wala na sigurong tao maliban sa kanya ang iiwan ang magandang trabaho sa bangko, mga karangalan na natanggap niya rito, at ang mataas na posisyon kapalit ng pag-aalaga ng mga hayop. Inspirasyon ko kasi ma-sustain itong mga hayop na ito, mapakain sila ng wasto at kaya nagtrabaho tayong maigi. Sa gubat, sari-saring klaseng bagay ang kinakain nila, sari-saring bitamina ang laman ng mga kinakain nila, no ha? So sa captivity dito sa Malabon Zoo, ginagaya natin ang nasa gubat sila na sari-saring bitamina ang nakakain nila. Sa edad niyang 40, mahigit sa 8 taon dito ang iginugol niya sa pagsasaayos ng zoo na ito. Kapiling ang 600 na iba't ibang klaseng hayop sa isang sanktuaryo na nilaan niya para sa kinabukasan ng mga hayop na lamang ito. Lahat ng hayop na nag-umpisa sa Malabon Zoo, usually baby pa lang sila o pinanganak sila dito o dumating sila dito, baby pa sila. Doon namin sila inaalagaan sa aking kwarto, pinapalaki doon. Parang tao rin na 24 hours care. Kaya paglaki nila, mababait sila at saka maaamo din sila. Sa isang ordinaryong tao na kagaya niya, tanging pagmamahal ang naging inspirasyon para ituloy ang debosyon niya sa kalikasan. At para sa kanya, mga kabataan ang dapat na makapagmana nito para maituloy ang maganda niyang naumpisahan. Mga bata, tandaan ninyo, pag nasunog ang gubat o pinutol ang puno, namamatay itong mga hayop na ito. Kaya paglaki ninyo, pag boss na kayo ng sariling kumpanya ninyo, siguraduhin nyo ang desisyon nyo ay para sa environment, para sa mga hayop, para mabuhay pa sila ng mas matagal. Ngayon, alam kong hindi ko kakayanin ang ginagawa ni Mr. Tangco dahil malaking tungkulin ang magkaroon ng ganitong karaming hayop na alagaan. Sa palagay ko, ay magiging maganda ang kinabukasan ng ating kalikasan salamat sa mga kagaya ni Manny Tangco. Dahil ngayon, mas naiintindihan na ng mga batang ito kung paano nila sisimulang alagaan ang kalikasan. Ang leksyon natin sa Malabon Zoo, magtanim ng puno. Ayan, oo. Ito po si Miriam Kiambao, ating mahalin, alagaan at ingatan ang inang kalikasan. This portion